Hi there, mga beloved and soulmates. Welcome to Renzo Tarot Channel. Andito lang po yung lingkod para bigyan kayo ng isang soulful and meaningful na tarot reading. Dito lamang po sa inyo lagi inabangan, sinusubaybayan na Renzo Tarot Channel. May shoutout po sa lahat ng ating soulmates sa buong Pilipinas at sa buong mundo na lagi nanonood at nakabang. Maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala, support at pagmamahal. Sige po, ang ating po reading ngayon na pagsasamahan ay isang timeless reading para sa ating mga pinakamahal na nasa sign ng Pisces. Okay, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus sign, this is for you. Pag sinabi po nating timeless reading, ay kahit kailan nyo po ito mapanood. Today, next week, next month, and even next year, ibig sabihin po ay para po sa inyo ang reading na ito. Okay? May shoutout po sa inyo lahat, mga overseas Filipino workers kong soulmates. Kamusta po kayo? I hope you're doing great, you're healthy, you're safe, and of course, you're happy. Kapag bago po kayo sa ating channel at gusto nyo pong ating mga reading at di po kayo nakasubscribe, please do subscribe po. Huwag po kayo mahiyang mag-comment, like, and share. And if you're watching this video sa ating TikTok account, paki-follow na rin po, mag-comment rin po kayo. And of course, if you want to avail a personal reading, mag-send lang po kayo ng message sa ating TikTok account, RenzoTaro444. Important notice po, marami po mga scammers nang gagaya po ng ating account and of course, nag-re-upload ng videos. Doble ingat po kayo ha. So, hindi po ako yung unang mag-send po sa inyo ng message para mag-offer ng personal reading. Kayo po ang dapat mag-chat po sa akin at pag-usapan po natin kung paano kayo makakapag-book ng slot for our personal reading. Sige po. Huwag na nating patagalin pa. Kunin na natin, Pisces, ang iyong 10 baraha para sa iyong timeless reading. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, Holy Spirit, 10 cards, please, Saint Michael. Give me 10 cards for Pisces. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, Holy Spirit, Saint Michael. So, thank you so much po ha sa inyong walang sawang tiwala, support at pagmamahal simula noon hanggang ngayon na hindi niyo po ako iniwan. Maraming salamat po. Saan man po tayo makarating in the future, whatever success this channel ay talagang kasama po kayo sa success na ito. Thank you so much sa pagkakingala po kayo aking mga soulmates na laging nanonood, nakaabang, and nakasubscribe and follow. And wala po tayo ngayon dito. Okay, so Pisces, your 10 cards are now ready. Huwag na natin patagalin pa ito. Alright, so let's begin your timeless reading with your first card, which is the Queen of Wands. Okay, Pisces, I can see here na parang medyo nakaluwag-luwag na parang medyo it's like being relieved or parang ganon yung nakikita natin dito. Kung lately medyo parang magulo ang lahat para sa'yo, hindi mo alam kung ano ba talaga ang nangyayari. It seems parang lutang, that's the term. Parang cloudy moment yung nangyayari sa'yo with the Pisces, with the Queen of Wands here. So, expect, kumbaga, relief. So, dito mga darating na araw, mga darating na linggo, medyo parang gagaan yung pakiramdam mo. Kung dati parang medyo magulo nga, lutang ang lahat, hindi mo alam kung saan nangyayari yung nanggagaling yung mga emotions or you can't explain what you're feeling. So, with the Queen of Wands here, so expect transformation, expect ease, and with everything, so magtutuloy-tuloy na ito para sa iyo, Pisces, okay? Okay, let's continue, Pisces, para sa yung pangalawang baraha sa yung timeless reading. We have here the Knight of Swords. Okay, Pisces, nakakakita ko dito ng conflict or parang miscommunication, misinterpretation of things, mga ideas o mga salitang mabibitawan mo baka misinterpret ng ibang tao. So, doble ingat ka dito kasi baka ma-involve ka sa conflict. Siguro, sa'yo, okay naman yung intention mo, wala ka namang, kumbaga, masamang tinapay para sa'yo. Lahat kinikater mo, lahat in-entertain mo. So, but I can see here na parang misinterpret ka. Parang hindi nila magigets yung intention mo or the way what you're going to say. Okay, with the Knight of Sword here. So, doble ingat ha. So, kung pwede, so no reaction at all. Kasi baka ma-involve ka sa conflict at baka lumala ito at ikaw pa mapasama dito. I know, Pisces, whatever you're saying, whatever you're doing, walang masamang intention lagi dyan nakasama. But people are different. They have different perspective in life and the way they react or the way they perceive things ay hindi natin kontrolado. Okay, that's why we should be extra careful so what we're saying and how we react with a certain situation. Okay? May Knight of Swords tayo dito. Pisces, pangatlo mong baraha is the Seven of Pentacles. The energy that I can feel here is that you're worrying. Meron naman daw. May pera naman. Pisces, meron namang source but still you're looking or you're wanting for more.
Eto na parang may gusto ka talagang gawin para madagdagan pa itong mga ipon mo, itong mga pera mo. It's because maybe may pangarap kang bilhin, may gusto kang puntahan, or gusto mong magbukas ng negosyo, may mga dapat kang bayaran. That's why even though you have naman, pero hindi siya enough or hindi siya sapat. That's why Pisces, you're thinking a lot of ways. Nag-iisip ka ng mga paraan kung ano bang maaaring pwede pang pagkakitaan, pwede pang side hustle, part-time job, or whatsoever na makakadagdag pa sa finances mo for you to settle everything. Okay? But I can see here talagang meron, but still you are looking for more. Okay? Mas marami pang pera, mas marami pang finances ang gusto mo. Ang apat mong baraha Pisces para sa yung timeless reading. Oh, Five of Cups. May konting ano talaga dito. May konting disappointment, may sadness tayo nakikita dito. But this is regarding with your situation at job or career, studies, or business-wise. Parang hindi ka happy, hindi ka satisfied sa current situation mo sa mga bagay na yan. Okay, but I can see here kasi magkasunod sila ng Pentacles. Also, one of the key factor kung bakit malungkot ka or parang feeling mo may kulang sa iyong nararamdaman is because sabi ko ay money related. Okay, pera din. And at the same time, maybe hindi ka na rin happy. I can see here na hindi ka na rin happy sa job mo. Hindi ka na rin happy sa current situation mo na parang, you're looking for something new, something fresh. That's why. Kumbaga, later on makikita natin sa mga baraha that you will be looking for something new beginning, fresh start for you because you're already been stuck with a situation that you are not happy anymore. Kumbaga nagiging ano na lang, kumbaga what is this? Formality na lang, parang nagpapakita ka lang, show up ka na lang just because you don't have a choice. Parang gano'n na nakikita natin dito, Pisces. Okay, that's why you're not happy, disappointed, frustrated because you really want to move forward. Okay? So, tingnan natin. Panglima mong baraha is the Queen of Cups. Okay. Ang nakikita ko dito, Pisces, as of now, kasama rin sa disappointment and kumbaga discontentment na nararamdaman mo. It's because marami kang natuklasan. Marami kang nalaman sa mga tao sa paligid mo. Marami kang mga bagay na lately siguro ni-ignore mo lang, hinahayaan mo lang, hindi ka naniniwala. But now, the universe has revealed all of these things. And ngayon, talagang na-realize mo na tama nga. Tama yung mga bagay na sinasabi sa'yo, mga na-observe mo, na dati ini-ignore mo lang. You have learned a lot of things as of now. Marami kang natuklasan sa mga katrabaho mo, sa mga kaibigan mo, sa mga tao sa paligid mo na, kung dati sabi ko nga parang pinapabayaan mo lang, binabaliwala mo lang, it's because you don't want to be disappointed. Ayaw mo na masaktan ka, ayaw mo rin na parang mag-react and para masaktan sila in the same way. But now, with a lot of, kumbaga, discoveries, marami kayong natuklasan, marami kayong nalaman. So, it will be a key factor on the next chapter of your life that will unfold. Maaring learnings, trust issues, maaaring hindi ka na basta-basta magtitiwala. And of course, makikisama ka friend, but may kasama ng doble ingat or extra caution na kumbaga sasamahan mo rin ito ng pagre-research, hindi na basta-basta, even those kumbaga mga confidential information, hindi mo na itong basta-basta titiwala even to the person closest to your life. So, this is the best thing here. So, kita mo, si universe magre-reveal dito ng mga tao ito. Marami kang matutuklasan in the upcoming days, Pisces. Okay? So, we have 5 cards left. So, before we proceed, ulitin ko, please do subscribe po. Kapag di pa po ka nakasubscribe, yan ang pong bayad na hingin ko sa inyo. And if you're watching this in our TikTok account, please follow. Pag di pa po kayo nakafollow, mag-comment rin po kayo. And if you want to avail of personal reading, mag-send po kayo ng direct message sa ating TikTok account. Hindi po ako ang unang mag-chat sa inyo para mag-offer ng reading. Marami pong scammer ngayon. Marami pong nanggagaya po ng ating account at nag-re-upload ng videos. Doble ingat po kayo. Sobrang dami pong manloloko ngayon. If you want to book a personal reading, kayo po mag-chat sa akin. Sa legit po, 7K followers and counting. Please, doble ingat po, ha? So, let's continue, Pisces, sa yung pang-anim na baraha sa yung timeless reading. 7 of Swords. Ang tapat niya is Queen of Wands. Kasama dito sa transformation na mangyayari sa'yo, it's because you really wanted to be free. You want freedom. Gustong-gusto mo na talaga makalaya sa isang sitwasyon na stuck ka or hindi ka talaga makagalaw
or parang wala kang choice. You really want to be happy as of now, Pisces. Gustong-gusto mo na maging masaya. Gusto mo na magkaroon ng freedom, independence. And that's why, kasama dito sa transformation, ay sabi ko nga, kailangan mong panindigan. I-embrace kung ano man ang mga pagbabago na darating sa'yo. Kasama pagbabago sa ugali mo, sa mindset mo. So kasi kapag kokontrahin mo siya, and you will stick, kumbaga papanindigan mo pa rin yung mga dati mong paniniwala, and kahit yung isang bagay na yan hindi na nag-work para sa'yo, of course, dun ka pa rin. Hindi ka makakaalis, hindi ka makaka-move forward. Paano ka magiging happy? Paano ka makaka-move on? Paano ka mag-heal? Paano ka, kumbaga, makakapagsimulang muli kung may stuck ka pa rin dyan? Okay? For you to move forward, for you to be happy. Even painful experiences, nangyari yan. Gamitin mo yung mga masasakit na mga pangyayari. Bitbitin mo yan, yung mga sword na yan. At gamitin mo yan sa panibagong chapter ng buhay mo. If you really want to move forward, Pisces. Walang iba makakatulong sa'yo, kundi sarili mo lamang. Pangpito is the Six of Wands. So I can see her conflict. Conflict, ang conflict na nakikita ko sa trabaho or in a family circle. Maaring makaka-conflict kayo sa boss mo, someone na mas mataas sa yung position, maaring kung sa family, magulang, or kapatid mo na nakakatanda sa'yo. But I can see here sa trabaho ito, maaring sa boss mo, sa manager. May mga taong parang nag-aastang, parang mag-aastang mas superior pa sa'yo, mas magaling sa'yo. That's why, kumbaga talagang itetest yung patience mo dito. But please don't react accordingly, Pisces. Kumalma ka lang kasi parang ipoprovoke ka nitong someone in authority, mas mataas sa'yo, mas feeling superior sa'yo. That's why I can see here talagang maybe this is a boss or supervisor na or leader na parang ipipressure ka. That's why siguro kung hindi ka maging aware, baka makapag-react ka ng hindi maganda. Please, okay, calm your nerves, be still, Pisces. Okay, kalmahan lang. May mga tao lang magpe-pressure dito sa'yo na kumbaga makakapag-trigger sa'yo na makasagot o masagot mo siya o kumbaga hindi maganda yung mga lumabas sa bunganga mo. Please ha, ulitin ko, control, Pisces. Baka lumala yung conflict at hindi makontrol, of course. Hindi natin malaman kung anong pwede mangyari. May Lover's card tayo dito. Okay. So, this is interesting kasi ang katapat niya ay Seven of Pentacles. Siguro, kasi may conflict dito, i-connect ko din siya. Although, upright ito, hindi ito naka-reverse, but I can see here na parang isa sa parang problema nyo as a partner, kung may asawa ka man or kung may in a relationship ka, is that one of the key factor also kung bakit parang sometimes nagkakaroon kayo ng miscommunication. Isa sa problem na both of you are sinesettle or finiface is money related din. Okay, both of you, kumbaga yun talaga, tutulungan kayo para makapag-ipon at the same times because maybe you have plans in the future. So, maaring talagang kayo pareho ay nagsisipag, or maybe if you're single and if you're not married or parang wala pang partner and if you're looking for a partner, maybe you can also look in the future. You are guaranteed na may parating na someone in your life with a Lover's card here because upright ito, good news ito, na maaring malaki may tutulong sa iyo in terms of money or finances, Pisces. Okay? So, may parating sa iyo kung single ka, but if you're married or in a relationship, is nakikita ko dito parang both of you are working hard, para ma-meet itong amount of money or finances that you set para or gusto nyong maipon para magamit to a certain thing. Tingnan natin. Okay, may death card tayo dito. This is not a bad card ha. Okay, death card is a beautiful card because it means ending. Pag may ending, may kapalit na may parating na bago. So death card signifies ending, closure of a certain institution, collapse of a situation na hindi na talaga para sa inyo. Sabi ko nga, you don't need to worry, you don't need to be sad. Kailangan mo nang tanggalin yung mga disappointment mo, frustrations kasi hindi naman perfecto ang buhay. Hindi naman natin kontrolado ang mga nangyayari sa mundong ito. Itong sadness mo na related dito sa money na iniisip mo kung saan mo makukuha or kung paano mo maiipon, that will end. Matatapos na. Papalitan niya ng positive vibes, papalitan niya ng solusyon kung pera ang iyong problema. So, tanggalin mo na yung mga takot mo, pangamba mo kung pera ang pinag-uusapan. It's because the death card here, so that will be over soon. The soonest time, matatapos yan. And it will, kumbaga, papalitan ito ng mas maganda, mas good news, may blessing para masolusyon ang itong problema to.
Okay? So, 10th and last card mo para sa yung timeless reading, Pisces, is the Two of Wands. This is very interesting card. Konektado. So, ibig sabihin talagang you will be facing a new chapter in life. You will be deciding in the soonest time. Sabi ko nga sa inyo, naka-stuck kayo sa situation, wala kayong choice. But I can see here na talaga magde-decide kayo, maghahanap kayo, mag-start kayo ng something new, something fresh. Because sabi ko, hindi na talaga kayo masaya sa current situation nyo. Parang nag-show up na lang kayo. But I can see here that you will be planning to move into a new job, new place. You will be trying something new na parang malayo dito sa, kumbaga, sa napipilitan ka lang na trabaho, napipilitan ka lang na sitwasyon. It's because you don't have a choice. But I can see here, pag-iisipan mo talaga, gagawa ka ng mga steps, ng mga action in the future regarding sa iyong, kumbaga, mga plano sa buhay, mga pangarap. Okay? So, there's a deciding factor here. Nakikita natin malayong tingin mo and you need to make an action with it. Hindi mo na ito pwedeng patagalin pa. If you really want your life to move forward, you need to make an action now. Hindi ito pwedeng, kumbaga, bukas or mas matagal pa. Okay? Prepare yourself, build up your kumbaga, your ideas, prepare your mind and your heart. Itiwala ito sa universe, sa Panginoon, Pisces, and everything will fall into place and kumbaga, everything will, kumbaga, fall into place for you and it will yield success and prosperity for you, Pisces. Okay? I hope and I pray na marami na sa sign ng Pisces sa makapanood ito ngayon. I'm wishing you all the best in life. Thank you so much mga Pisces kung soulmate sa inyong muling pagsama. I'm wishing you all the best. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ano man ang ginagawa niyo, mag-ingat kayo lagi. Hanggang sa susunod nating pagkikita. God bless us all.